Hello, ako nga pala si Paz, isa akong dating OFW from Hong Kong. Ang topic na to ay nagpapaloob sa isang disiplina. Ikukwento ko dito sa ano na to kung bakit napakahalaga ng isang disiplina, lalo na kung ikaw ay magnenegosyo. Bali, ikukwento ko lang. Kasi 'di ba kapag DH ka or nagtatrabaho ka, may boss ka, meron kang disiplina. Bakit ko masasabing may disiplina ka? Kasi may rules and regulation kang sinusunod. Kahit ayaw mo yun, kailangan mong sumunod. So, madidisiplina ka. Ito yung challenging. Bakit? Base na rin sa reality or sa nangyayari sa akin. Kumbaga, realidad na talaga ito. Kumbaga, yun na yung tipo na nangyayari sa akin nung may amo ako versus ngayon sa wala akong amo. Sa napagdesisyonan ko na gusto ko sanang mag-start ng isang negosyo. Pero ito yung napansin ko, kapag wala kang amo, hindi ka gano'n kadisiplinado. Kumbaga hindi ka gano'n ka-committed kasi nga wala namang mag-uutos sa'yo na gawin mo yung ganito, ganitong oras ka gigising, gano'n. Kumbaga nasa sa'yo, nasa disiplina mo bilang negosyante kung papaano mo isasaayos yung trabaho mo, kung paano mo sisimulan or i-execute yung trabaho mo. Kaya para sa akin, ito yung pinagkaiba ng may boss ka sa wala kang boss. Number one na kailangan mong isaalang-alang or number one na dapat na kailangan mong mapagtagumpayan is yung pagiging disiplinado mo sa sarili mo. Kasi based on my experience na rin na ako mismo sa ngayon, yung disiplina sa akin siguro nasa 30% pa lang. Inaaral ko pa rin siya or kailangan kong i-improve pa. Kaya ikaw, kung nagbabalak kang magnegosyo, dapat number one sa'yo is disiplina. Kasi kung may disiplina ka, lahat mapapaloob na yung consistency, lahat-lahat ng mga motivation, under lang yan ng disiplina. Bakit? Kahit anong motivate mo, kung wala ka, hindi ka disiplinado, useless din. Base lang to sa experience ko. And I think lahat ng negosyante, disiplinado yan. Kaya yan successful for sure. Disiplinado yan. Kaya nga ako, napapansin ko sa sarili ko kaya hindi pa ako ganun masasabing successful kasi nga yung disiplina hindi ko pa siya na-improve ng gusto. Kaya ikaw, kung nagbabala ka maging negosyante, make it sure na number one na meron din sa'yo is yung disiplina, i-improve mo. Kung halimbawa, lagi mong i-check yung sarili mo kung nasa ang stage ka na ng pagdidisiplina sa sarili mo. Kasi kung wala tayong disiplina, hindi tayo magiging successful. And ngayon, as of now, dahil nga mahina pa tayo sa disiplina, ang masasabi ko na lang, kailangan nating mag-improve sa sarili natin na hindi porket ito na tayo is mananatili na lang din tayo na ito. Kumbaga, kailangan natin ayusin yung sarili natin, hindi man agad-agad na 100%, pero halimbawa, kung nasa 30% tayo na pagdidisiplina ng sarili natin, kahit meron lang tayong 1% everyday, hindi natin kaya kakayanin na yung agad-agad. Kumbaga, slowly talaga hanggang sa ikaw mismo, ang gagawin mo, lagi mong i-monitor yung sarili mo kung nasang stage ka na ng development or ng growth mo. Kasi hindi talaga madali. Kumbaga, is a part of challenge and sacrifice din talaga itong disiplina. Kasi, hindi ka anytime na gusto mong gawin yung bagay na yun. Kailangan, kahit ayaw mo, kailangan mong gawin. Kasi, part of the business. Kasi kung hindi mo yun tatrabahuin, sino magtatrabaho? Kaya kailangan ng number one is discipline. At bilang tumatahak sa pagnenegosyo na dating OFW, isa lang din yung pinapaniwalaan ko dati na merong opportunity dito sa Pilipinas. Kailangan lang talaga nating pagtrabahuan. Pero yun nga, gaya nga ng sinabi ko, kung wala tayong disiplina, hindi natin makukuha yung mga bagay na gusto natin para maging successful or para makuha yung mga pinapaniwalaan natin. At ang gusto kong iwanan sa inyong message ngayon, ngayong araw na to is, let go and let God. At nga pala, kung di pa kita follower at gusto mong mag-follow sa akin at tingin mo yung mga video na ginagawa ko is may makukuha kang aral, i-like and share mo na rin and comment para naman mas maging motivated tayo at mas magpatuloy tayo sa paggawa ng ganitong klaseng video. So muli ako si Paz, isa akong dating OFW from Hong Kong, tumagal lang 7 years and 5 months. So yun lang, maraming salamat.